Legit na gamit katulad sa mga bida natin sa kwento. Antingero, ermitanyo, albularyo. Gusto nyo bang matuto ng kaalaman sa lihim na karunungan? Ito mga kabayan, habak de bala. Panggera to mga kabayan. Mula sa mga Antingeros del Negros, binasbasan, kinonsagra, kasama ang orasyon at guide kung paano ito gagamitin at dadasalan. 20 pesos lang ang stocks natin ngayon mga kabayan. Kung interesado ka, mag-message lang or i-visit yung link na nasa comment section. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala, tanda. Wala akong pagsisisihan sa gagawin ko. Sila ang humanda dahil hindi nila kilala ang binabangga nila. Wika ni Constantino. Hindi na nakapagsalita pa si Tandang Soledad. Maging si Nimrod ay walang nagawa sa desisyon ng kakambal. Dahil sa nangyari, nagpa siya ang matandang umalis na sa lugar. Umalis na tayo dito, bago pa tuluyang magbago ang ihip ng hangin. Baka mapaaga pa ang laban mo. Nimrod, hindi ko alam kung saan kinukuha ng kapatid mo ang tapang na meron siya ngayon. Sa totoo lang, wala akong nakikitang dahilan para ipakita sa mga ito ang lakas mo. Wika ni Tandang Soledad. Alam ko yon, tanda. Pero ikaw na din ang nagsabi. Maraming siraulo sa lugar na to, hindi ba? Wika ni Constantino. Tama ka. Sinabi ko nga yon. Pero sa tingin mo, nangangahulugan bang mas matino ang utak mo kapag pinatulan mo sila? Kayong dalawa ng kapatid mo ay may formal na pagsasanay sa ganitong larangan. Alam nyo ang mga batas at batayan ng taglay nyong kaalaman. Samantalang ang mga tao dito, natuto lang mula sa pinagpasa-pasang karunungan. Muling wika ni Tandang Soledad. Yun na nga ang punto sa paghamon ko sa kanila, tanda. Gusto kong ipaalala sa kanila ang lugar nila sa lipunang ginagalawan natin. Wika ni Constantino at napangiti naman si Nimrod. Alam nitong tama ang sinasabi ng kakambal. Nilapitan nito si Tandang Soledad at tinapik sa balikat. Hindi po kayo mananalo sa argumentong to. Panoorin niyo na lang po ang gagawin ni Constantino. Kahit may pagkasanggano ang kakambal ko, kahit papano naman, alam niya ang dapat gawin sa mga taong kagaya ni Orlando. Wika ni Nimrod. Pagdating sa tahanan ni Tandang Soledad, kinausap nito ang kakambal. Sigurado ka ba sa binabalak mo? Ang bilin ni Papang, huwag mong ipapakita ang mga pamilyar mo sa ibang tao dahil hindi nila maunawaan at maging iba ang tingin nila sa akin. Posibleng mangyari ang bagay na yan, tol. Pero yun nga ang punto ng lahat ng to eh. Ipakita sa kanila na higit tayong nakakalamang para ilagay sila sa dapat kalagyan. Nimrod, isa kang paladino. Hindi ka dapat yumuyoko sa mga kagaya nila. Oo, naroon pa rin ang respeto bilang tao. Pero pagdating sa espiritual na katungkulan, ibang usapan na yun. Pag-uusap ng dalawa. Kahit papano napalagay ang kalooban ni Nimrod. Dahil alam nito na hindi galit ang umiiral kay Constantino, kung hindi ang disiplinang itinuro sa kanya ni Padre Jenner. Kinabukasan maagang bumangon ang kambal. Kapwa nanibago ang mga ito sa kapaligiran. Noon lang sila nakaramdam ng ganong kapayapaan. Akala ko ako lang ang naninibago eh. Bihira nating maranasan ng ganitong kapayapaan sa syudad. Pagising mo sa umaga, wala kang ibang maririnig kung hindi tilaok ng manok at kahol ng mga aso. Wika ni Nimrod. Tama ka, kaya medyo nababalisa ako eh. May kung anong kakaiba sa paligid. Hindi ko pa matukoy sa ngayon pero alam kong may mangyayaring hindi maganda kaya maganda ka.
Wika ni Constantino. Tumangulang ang kakambal bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa lumabas na si Tandang Soledad sa kwarto nito. Kumusta naman ang tulog yung dalawa? Mukhang maaga kayong nagising. Wika ni Tandang Soledad. Medyo naninibago lang po sa lugar pero ayos naman po ang tulog namin. Tugon ni Nimrod. Hindi na nito binanggit ang sinabi ni Constantino. Ilang minuto matapos ang agahan, napansin ni Tandang Soledad ang kilos ni Constantino. Nimrod, sabihin mo nga sa akin, normal ba sa kakambal mo ang pagiging panatag bago humarap sa panganib? Napangiti naman si Nimrod dahil napansin ito ng matanda. Normal sa kanya ang ganyang ugali. Hindi alintana ni Constantino kung mamamatay na siya kinabukasan. Dahil ang dahilan niya. Doon lang din naman tayo pupunta. Bakit kailangan mo pang mag-alala? Tama naman, hindi ba? Nagulat ang dalawa nang biglang magsalita si Constantino. Hindi alam ni Tandang Soledad kung paanong napunta ang binata sa kanilang likuran mula sa kinauupuan nito sa labas ng tahanan. Ay, paano mong nagawang makapasok dito sa bahay ng ganong kabilis? Tanong ni Tandang Soledad. Hindi po namin nasabi sa inyo. May kakayahan kaming kumonekta sa isa't isa. Hindi ko rin po alam pero nagagawa naming tumawid kung nasaan ang isa sa amin. Kagaya ngayon, mabilis na nakakapunta si Constantino sa kinaroroonan ko. Ang hirap ipaliwanag eh. Wika ni Nimrod. Ay talagang ang kakaiba ang kakayahan niyong magkapatid. Kilala ko ang ama-amahan niyo. Matagal kong nakasama si Padre Hiner pero ni minsan, hindi niya nabanggit sa akin ang mga katangian niya. Wika ng matanda. Ang totoo niyan, Tanda, hindi rin alam ni Paps na kaya naming gawin ng ganito. Nagugulat na nga lang din kami. Tugon ni Constantino. Dito na napaisip si Tandang Soledad. Habang tinitignan ng kambal, may kung ano itong nakikita. Ngunit hindi malinaw sa matanda kung ano ang imahe. O siya maganda na kayo. Malamang nag-aantay na si Orlando sa bayan. Mag-aalas 9 na. Wika ni Tandang Soledad. Habang naglalakad nagtatawanan ang dalawa. Bagay na hinahangaan ng matanda. Alam nito kung gaano kadelikado si Orlando. Sigurado din siyang naramdaman ito ng dalawa. Ngunit parang baliwala sa kambal ang kakaraping panganib. Pagdating nila sa bayan, nakita nilang napakaraming tao. Nagtipon ang mga ito upang panoorin ang magiging laban ng dalawa. Hindi ko akalaing ganito kadami ang manonood ah. Tandang Soledad, lagi bang ganito dito? Tanong ni Nimrod. Ngayon lang uli nagkaroon ng ganitong pagtitipon ng mga tao. Si Orlando ang makikipagsagupaan sa isang baguhan. Inaasahan nila, ilalampasok ka ng kanilang pambato. Wika ni Tandang Soledad. Natawa si Crisanto sa sinabi nito. Ay nako, nasa na pala yung Orlando na yun? Tanong ng binata habang naglalakad papunta sa tumpok ng mga tao. Nakita nitong si Orlando na nakaupo sa lapag. Ang akala ko hindi ka nadadating. Iniisip kong naduwag ka na at tuluyang umalis, kagaya ng mga nauna sa'yo. Wika ni Orlando. Hindi ikaw yung tipo ng taong makakapagpatakbo sa akin. Kung ang mga demonyo nga bumalik sa impyerno, ikaw pa kaya? Tugon ni Constantino.
Tumayo si Orlando at hinarap ang binata. Patunayan mo na lang ang sinasabi mo. Kahit si Satanas napatakbo mo, kalokohan. Muling wika ni Orlando. Napangiti na lang si Constantino, sabay tanggal ng suot niyang jacket. Sana lang, huwag mong pagsisiyan ang mangyayari. Wika ni Constantino. Bakit hindi mo yan sabihin sa sarili mo? Tugon ni Orlando, sabay sugod sa binata. Isang malakas sa suntok ang unang binitawan. Nagawa namang salagi ni Constantino ang kamao nito. Napangiti ang binata habang nagpapagpag ng kamay. Ayos hindi na masama. Nimrod, alam mo na ang gagawin mo. Ngayon manood ka kung paano kung pinapatras ang demonyo pabalik ng impyerno. Wika ni Constantino. Nanlaki mga mata ni Orlando nang biglang nabalot ng usok ang paligid. Nataranta ito dahil yon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganong kakayahan. Anong ginagawa mo? Saan ang gagaling ang usok na ito? Tanong ni Orlando. Huwag kang mag-alala dahil proteksyon yan para hindi madamay ang mga taong nanonood. Kailangan kong gawin to dahil hindi ko saklaw ang lawak ng espiritual kong kapangyarihan. Tugon ni Constantino. Kinuha nito sa bulsa ang itim na kahoy. Sinugatan ng palad. Ipinatak sa lupa ang dugo. Nagulat ang lahat ng nanonood nang biglang lumitaw sa paanan ng binata ang isang pentagramo. Matapos ay lumabas mula dito si Amatea kasama ang Atalante. Ano ang dahilan? Bakit mo kami tinawag, Constantino? Wika ni Amatea na nasa anyong pusa. Nakasakay sa likod ng asong may 3 ulo. Hindi naman kita tinawag yung Atalante lang. Ewan ko kung bakit ka sumama. Pero hindi na mahalaga yon. Nakita niyo ba ang taong yan? Alam kong hindi niya kayo nakikita. Gusto ko sana siyang turuan ng leksyon. Atalante, maaari ka bang magpakita sa kanya? Wika ni Constantino. Tumahol ng malakas ang isa sa mga ulo ng nilalang. Bigla itong lumitaw sa harapan ni Orlando. Napatras ito sa takot nang makita ang wangis ng nilalang mula sa impyerno. Anong uri ng nilalang yan? Wika ni Orlando. Ang tawag sa kanya ay Atalante, ang tagapagbantay ng trangkahan ng impyerno. Siya din ang humihila pabalik sa mga kaluluwa na gustong tumakas sa kanilang sentensya. Wika ni Constantino. Kung mula sa impyerno ang nilalang na yan, ang ibig sabihin lang doon, isa kang demonyo. Wika nito habang naglalabas ng libreta. Aba, ayos Marunong ka din palang mag-usal ng mga boy na salita. Wika ni Constantino. Nag-usal ng mga dasal si Orlando para pabalikin sa pinanggalingan ang Atalante. Sa kasamaang palad hindi man lang ito natitinag. Huwag ka nang magsayang pa ng pagod, Orlando. Dahil kahit anong gawin mong pag-uusal, hindi susunod sa iyo ang alaga ko. Tanging boses ko lang ang pinapakinggan niya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi sila naparito para lumaban. Tinawag ko ang Atalante dahil maliban sa ating dalawa, may isa pang nilalang ang gustong makisali. Wika ni Constantino. Isa pang nilalang? Anong ibig mong sabihin? Tayo lang ang nandito sa loob ng ginawa mong pananggalang. Wala na akong... Hindi na ituloy ni Orlando ang sasabihin.
isang anino ang lumabas mula sa lupa. Mukhang naistorbo ko ang masaya niyong ginagawa. Pasensya na, pero may kailangan ako sa taong ito, Constantino. Huwag kang makikialam kung ayaw mong lumala pa ang sitwasyon. Wika ng nilalang. Trevor, kahit kailan talaga, hindi ka nadadala, ano? Tugon ni Constantino. Uulitin ko, hindi ikaw ang pakay ko, kaya manahimik ka. Tugon ng nilalang. Naupo ang binata sa sulok habang pinapanood ang gagawin nito. Nararamdaman din ni Constantino na ang pakay ng demonyo ay walang iba kung hindi si Orlando. O sino ka naman? Ano kailangan mo sa akin? Tanong ni Orlando. Alam mo ang dahilan kung bakit ako nandito. Huwag ka nang magmaang-maangan. Bakit hindi mo aminin sa karamihang isinanla mo ang iyong kaluluwa sa demonyo para maging malakas? Nandito ako para singilin ka sa pagkakautang mo. Huwag kang mag-alala. Wala nang interes yan. Natahimik ang lahat nang marinig ang sinabi ni Trevor. Napatingin si Constantino kay Nimrod. Tumango lang ito bilang pagsang-ayon sa plano ng kakambal. Naglabas ng karit at isang garapon ng demonyo. Itinutok ito kay Orlando. Ngunit hindi na ituloy ni Trevor ang gagawin. Biglang lumitaw sa harapan nito si Nimrod. Hindi ko napansing nandito ka din pala. Bakit ba ang hilig niyong makialam sa gagawin ko? Tanong ng demonyo. Ilang beses din ba naming sasabihin sa'yo na wag mong gagawin ang mga kalokohan mo sa harapan namin? Ang tigas din ng ulo mo no? Wika ni Nimrod. Biglang iwinasiwas ni Trevor ang kanyang karet. Mabilis na nakaiwas ang binata. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. May pagkakautang ang taong ito. Kaya umalis ka sa harapan kong insekto ka. Muling wika ng demonyo. Sabay hambalos ng karet kay Nimrod. Ang aga mo namang manggigil. Buhay pa ang taong nagsangla ng kaluluwa sa'yo Tignan mo nanghamon pa nga ng bugbugan Kalma ka lang. Wika ni Constantino. Buhay. Sigurado ka. Alam mo sa totoo lang, ginagawan kita ng pabor. Kaya ang mabuti pa, huwag na kayong makialam dahil akin ang isang ito. Wika ni Trevor. Pabor, anong ibig mong sabihin, demonyo? Tanong ni Nimrod. Hindi nyo pa rin ba nakukuha? Sa tingin nyo, bakit maglalakas ng loob na magamo ng isang pangkaraniwang albularyo sa mga gaya nyong paladino? Alam ng taong ito na kahit saang anggulo tignan, wala siyang panama sa kapatid mo. Yun ay kung gagamitin niya lang ang natutunan niya bilang manggagamot. Ngunit tignan niyong mabuti ang katawan ng taong ito. Bakit hindi siya naapektuhan ng tawagin mo ang mga pamilyar mo, Constantino? Pagpapaliwanag ni Trevor. Dito na napagtanto ng dalawa ang ibig sabihin ng demonyo. Kadalasan kapag nakikipagsagupaan sila sa mga pangkaraniwang taong may kaalaman, kaagad itong nangihina kapag nasa loob ng ginawang pananggalang ni Nimrod. Lalo pa kung magbubukas ng portal si Constantino para tawagin ang kanyang mga alaga. Tama ang sinabi ni Trevor, Constantino.
Hindi naapektuhan si Orlando nang tawagin mo ang Atalante. At kung may taglay pang kaluluwa ang kanyang katawan, dapat nakikita din niya ang Dryad. Wika ni Nimrod. Ngayon anong ibig mong sabihin? Naglalakad na bangkay ang taong to. Isang sisid lang walang laman. Tanong ni Constantino. Sabihin na lang natin, isang makinang pinapagalaw ng kung sino. Maaaring isa sa mga taong nanonood o maaaring nakakubli kung saan. Yan ang napapala ng pagiging mapusok, Constantino. Hindi ka nakakapag-isip ng maayos kapag nasa harap ka ng isang labanan. At ngayong nakialam na kayo sa gawain ko, bakit hindi nyo na lang tapusin? Wika ni Trevor. Matapos ay kagad naglaho, kasabay ng pananggalang ni Nimrod. Anong nangyari? Bakit nawala ang pananggalang mo? Tanong ni Constantino. Hindi ko rin alam. Pero tama si Trevor. Kailangan nating mahanap ang taong kumukontrol sa katawan ni Orlando. Wika ni Nimrod. Ang balas naman. Bakit kasi nakialam pa yung demonyong mensahero ni kamatayan? Ngayong napansin nyo na, wala na akong dahilan para magkunwari pa. Meron kayong 2 oras para hanapin ako. Kung hindi, lahat ng mga kaluluwang nandito sa bayan, kakainin ko. 2 oras, mga batang paladino. Wika ni Orlando. Hindi akalain ng kambal na ganon ang kakalabasan ng inakala nilang simpleng subukan ng lakas. Walang alam ang mga ito na may demonyong nagtatago sa kumpol ng mga tao. Nanganganib ang buhay ng mga ito. Naisipan din ng kambal na ilikas ang mga taong bayan, ngunit mariing tumutol si Tandang Soledad. Pasensya na, pero hindi maaaring umalis sa mga tao sa lugar. Tignan mo ang paligid. Hindi lang kayo ang may kakayahang gumawa ng mga pananggalang. Sa hinuwa ko, malakas na uri ng elemento ang may hawak sa kaluluwa ni Orlando. Wika ni Tandang Soledad. Nakakainis naman oh. Paano ba nating mahanap ang nilalang na to? Wika ni Constantino. Biglang pumatong sa balikat nito si Amatea. Alam ko na ang dahilan kung bakit napasama ko kay Atalante nung tawagin mo siya. May kakayahan ng bantay ng lagusan na amuyin ang kaluluwa ng isang tao. Lalo pa kung may marka na ito ng isang demonyo. Hindi ako makapaniwala na hindi mo alam ang bagay na to. Wika ni Amatea. Ang totoo, ngayon ko lang nalaman ang tungkol dito. Salamat sa iyo, Asado ha. Atalante, hanapin mo ang demonyong may hawak sa katawan ni Orlando. Wika ni Constantino. Mabilis na kumilos ang alaga nito. Nilibot ang buong paligid ngunit wala itong natagpuan. Maging ang mga taong nanonood ay isa-isang inaamoy. Ngunit sadyang mailap ang nilalang. Naiinip na ako. Ano? Suko na ba kayo? Tanong ni Orlando. Mahigit 1 oras na ang nakalipas. Ngunit wala pa rin silang ideya kung saan nagtatago ang nilalang. Hanggang sa mapansin ni Nimrod na may kakaiba kay Tandang Soledad. Nilapitan nito si Constantino at pabulong na kinausap. Tignan mo yung anino ni Tandang Soledad. Tignan mo rin kung nasaan ang araw. Hindi ba para may mali? Wika ni Nimrod. Nilingon ni Constantino ang matanda. Napansing salubong sa sikat ng araw ang anino ni Tandang Soledad. Tama ka. Nasa gawing kanan ng matanda ang sikat ng araw.
dapat ang anino niya nasa kaliwa. Wika ni Constantino. Napangiti ang kambal dahil alam na nila kung nasaan ang nilalang. Alam mo Orlando, matalino ka eh. Aminin ko, nahirapan kaming hanapin kung saan ka nagtatago. Pero pasensya na, hindi makakalampas sa mata ko kahit ang pinakamaliit na detalye. Wika ni Nimrod. Laking gulat ni Orlando nang biglang suguri ng alaga ni Constantino si Tandang Soledad. Kinagat nito ang anino ng matanda. Tuluyang nalantad ang nilalang mula sa pinagtataguan nito. Dahan-dahan ding natunaw ang katawang nasa harapan ni Constantino. Tumambad sa mga manonood. Ang isang nilalang na kung titignan ay parang telang nakalutang sa hangin. Kagat-kagat ng Atalante ang leeg ng nilalang habang inaapakan nito ang katawan. Ngayon, sino ang mas mautak sa atin? Maaaring naisahan mo kami at kamuntikan ng mahulog sa patibong mo. Pero hindi mo alam ang talinong taglay ng kapatid ko. Wika ni Constantino. O na, nanalo na kayo. Ngayon utusan mo ang nilalang na to na bitawan ako ha. Wika ni Orlando. Pasensya na ha, pero hindi ka bibitawan ng alaga ko. Lalo pat may marka ka na sa katawan. Dadalhin ka niya sa dapat mong kalagyan. Wika ni Constantino. Matapos ay nagbukas ito ng portal para makapasok si Atalante. May dahilan din pala ang pagpunta nyo sa lugar na ito. Hindi lang isang problema ang nagawa nyong lutasin. Binabati ko kayo ni Nimrod. Wika ni Amatea. Matapos ay sumunod na ito sa Atalante. Hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari. Ang buong akala ko, pangkaraniwang tagisan ng lakas at kaalaman ang magaganap. May matutuklasan pala akong mas nakakagambala. Wika ni Tandang Soledad. Hindi naman sumasagot si Nimrod. Malalim ang iniisip nito. Bagay na napansin ng kakambal. Mukhang may gumugulo sa isip mo tol. Pwede ko bang malaman? Tanong ni Constantino. Wala naman. Siguro hindi na mahalaga. Pero napansin mo ba? Kadalasan may kinalaman sa impyerong mga nakakasagupa natin. Kundi minsahero ni kamatayan, mga ligaw na demonyo. Tugon ni Nimrod. Para sa akin normal lang eh. Yun naman talaga ang trabaho natin simulat sa pool, di ba? Tugon ni Constantino. Sabay akbay sa kakambal. Ngayong tapos na kayo dito, ano ang susunod yung hakbang? Tanong ng matanda. Alam ng dalawa na hindi sila pwedeng manatili sa lugar dahil maaaring masira ang kapayapaan, lalo pat habulin ang mga ito ng gulong dulot ng mga nilalang na pilit kumakawala sa impyerno. Kailangan na naming bumalik sa syudad. May mga bagay pa kaming dapat asikasuhin doon eh. At isa pa, pareho kaming pumapasok sa eskwela. Tugon ni Nimrod. Kung ganun eh, hindi ko na kayo pipigilan pa. Dadaan ng bus papuntang Maynila ngayong 1:00 ng hapon. Kaya magmadali na kayo. Tugon ni Tandang Soledad. Hinatid nito ang kambal sa sakayan. Habang nag-aantay ng bus, muli silang kinausap ni Tandang Soledad. Mag-iingat kayong dalawa at maraming salamat sa tulong niyo. Constantino, masyadong mainitin ang ulo mo. Nakadalasang pinagmumula ng gulo. Kaya konting lamig. Timbangin mo ang mga pangyayari bago ka gumawa ng pasya. Wika ni Tandang Soledad. Alam ko yon, Tanda. Salamat sa payo.
Tugon ni Constantino. Ikaw naman, Nimrod. Huwag kang mag-aalinlangan sa kakayahan ng kakambal mo. Ikaw ang magsilbi niyang utak, lalo na sa oras ng kagipitan. Nawawala sa konsentrasyon ng isang ito at pinangungunahan siya ng emosyon. Muling wika ni Tandang Soledad. Opo, Tandang Soledad. Salamat po sa payo. Nandito na pala yung bus. Mauna na po kami ha. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Tugon ni Nimrod. Habang nasa biyahe, iniisip pa din ni Nimrod ang mga kaganapan at ang koneksyon ng mga ito. Pilit nitong hinahanapan ng dahilan ang sunod-sunod na pakikipagsagupaan sa mga demonyo. Alam mo tol, kanina pa kita napupuna eh. Ano ba talagang nasa isip mo? Tanong ni Constantino. Wala naman. Hindi lang mawala sa isip ko yung mga nangyayari. Lalo na nung mga nakaraang araw. Palagi tayong sentro ng pag-atake ng mga kalaban. Samantalang noon, pinapatawag lang tayo dahil sa mga nakakawalang demonyo. Wika ni Nimrod. Napaisip si Constantino sa mga sinabi ng kakambal. Nanumbalik sa alaala nito ang mga nakaraang laban at ang mga kasong hinawakan nilang magkapatid. Tama ka nga. Pero bakit tayo pupuntirihin ng mga demonyo? Hindi kaya wanted tayo kay Satanas? Wika ni Constantino. Ayos ka rin ah. Seryoso yung tao dito eh. Tugon ng kambal. Masyado ka namang seryoso, nagbibiro lang eh. Alam mo tol, normal lang naman siguro na abulin tayo ng mga kampo ng impyerno dahil tinik tayo sa lalamunan nila. Kaya huwag ka masyadong nag-iisip dyan. Huwag ka masyadong nag-aalala. Wika ni Constantino. Matapos ang mahabang biyahe, narating ng mga ito ang monasteryo. Habang nasa daan papasok, napansin ni Nimrod ang isang babaeng umiiyak. Nakatayo sa gilid ng pasilyo habang hawak ang larawan ng isang bata. Magandang hapon po sa inyo. Maaari ko po bang malaman kung ano ang sadya niyo? Tanong ni Nimrod. Hinahanap ko po yung nawawala kong kapatid eh. Nakapagsabi na ako sa otoridad pero wala silang nagawa eh. Kaya nagbabakasakali ako na baka matulungan ni Padre Jenner. Wika ng dalaga. Teka, kailan pa naging tagahanap ng nawawalang bata si Paps? Tanong ni Constantino. Siniko siya ni Nimrod para sawayin. Pagpasensyahan mo na ang asal ng kakambal ko. Nakausap mo na ba si Papang? Wika ni Nimrod. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa mga narinig. Bigla itong napayakap kay Nimrod. Salamat naman at dumating na kayo. Nakausap ko na si Padre Jenner eh. Ang sabi niya sa akin, antayin ko daw yung pagdating yung dalawa. Nagkatinginan ang kambal. Napakamot sa ulo si Constantino. Mukhang mas malala pa. Ang akala ko, si Paps ang maghahanap, tayo pala. Ay nako, ikaw na nga muna yung kumausap sa kanya. Magpapalit lang ako ng damit. Wika ni Constantino. Sinamahan ni Nimrod ang dalaga sa opisina ni Padre Jenner upang malaman ang buong detalye. Ayon sa pare, parehong galing sa ampunan ang magkapatid. Nang tumungtong sa tamang edad ang dalaga, nagpa siya itong umalis kasama ang batang nasa larawan. Wala kaming mapuntahan ng mga sandaling yun eh. Wala na yung tiyahin ko sa ibinigay niyang address. Nagpagala-gala kami ng kapatid ko hanggang isang araw.
biglang dumating yung mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Kinuha nila si Paulo eh. Bilang kapalit binigyan nila ako ng pera. Sinubukan ko silang habulin pero wala akong nagawa eh. Pagpapaliwanag ni Andrea. Maaari po kayang kaso lang ito ng pangkaraniwang pandurukot. Nauuso ho kasi ngayon yung mga kabataang kinukuhaan ng mga... Maging maselan ka naman, Nimrod. Minsan ang pagiging prangka mo ang nakakapagpasama ng kalooban ng mga nakakausap mo. Pero totoo ang sinabi niya, miss. Kadalasan sa mga batang nawawala, natatagpo na lang sa sulok na wala ng lamang loob. Wika ni Constantino. Bagay na kinagalit ni Padre Jenner. Tumahimik ka nga, Constantino. Ang akala ko pa naman may silbi yung sasabihin mo. Mas malala yung bunganga mo kay Nimrod eh. Pagpasensyahan mo na ang dalawang to ha, bueno. Ayon sa nasabi mong itsura na mga kumuha sa kapatid mo, masasabi kong organisado ang grupo nila. Kung ano man ang pakay nila, yon ang hindi natin alam at kailangang malaman. Kayong dalawa ang aatasan ko dito. Hindi ako maaaring umalis ng monasteryo dahil may mga paparating na panauhin mula sa Italia. Wika ni Padre Jenner. Mula sa Italia. Sino naman kaya ang bisita natin? Tanong ni Nimrod. Hindi ko alam eh. Maaaring obispo o hindi kaya kasapi ng samahan ng mga eksorsista. Ngayon lumakad na kayo nang masimulan nyo na ang paghahanap. Tugon ni Padre Jenner. Sige, Paps. Kami na po ang bahala. Halika na, Nimrod. Wika ni Constantino. Lumabas ng silid ang tatlo. Dinala ang dalaga sa silid aklatan. Dito nagsimulang magtanong si Constantino ng mga bagay tungkol sa pagkakakilanlan ng kapatid na lalaki ng dalaga. Gagawa lang ako ng merienda. Ikaw na munang bahala dito. Wika ni Nimrod. O sige. Nagugutom na din sigurado tong bisita natin. Nga pala, anong pangalan mo? Tanong ni Constantino. Andrea po ang pangalan ko. Yung kapatid ko naman po si Paulo. Napakamot ng ulo si Constantino dahil sa paraan ng pagsagot sa kanya ni Andrea. Pwede ba? Huwag mo akong pinupo. Halos magkasing edad lang tayo eh. Wika ni Constantino. Pasensya na ha, pero bago tayo magpatuloy, pwede bang malaman ko kung anong ginagawa nyo dito sa monasteryo? Masyado pa kayong bata para maging pari. Tanong ng dalaga. Napakwento naman si Constantino. Dito kasi kami nakatira. Inampon kami ni Padre Jenner, yung matandang kausap natin kanina. Maniwala ka o hindi, kasapi kami ng mataas sa samahan ng mga eksorsista mula sa Italia. Tugon ni Constantino. Pero nung may tutulong ng mga eksorsista sa kaso ng kapatid ko? Tanong ng dalaga. Bagyang nainsulto si Constantino at nag-init ang ulo. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na pumunta ka sa lugar na to? Pupunta-punta ka dito tapos questionin mo kami. Hindi ba sinabi ng mga tao sa'yo, demonyo at kaluluwang ligaw ang hinahanap namin at hindi nawawalang paslit? Tugon ni Constantino. Dinig ang boses nito sa buong pasilyo dahil nakabukas ang pinto ng aklatan. Dali-daling bumalik sa kwarto si Nimrod sa pag-aakalang nawala na naman sa kontrol ang kakambal. Ngunit laking pasasalamat nito nang makitang nakaupo si Constantino habang pilit na pinapakalma ang sarili. Muli itong bumalik sa kusina upang ituloy ang ginagawa. Pasensya ka na kung yun yung naging tono ng pananalita ko. Pero paano niyo ako matutulungan?
Tanong ng dalaga. Marami kaming paraan para makatulong sa ganitong mga kaso. Kami ang huling takbuhan ng otoridad sa oras na mawalan na sila ng pagpipilian. Nagsisilbi kaming lihim na kakampi para sa kanila. Wika ni Constantino. Magsisimula tayo sa mga naiwang gamit ng kapatid mo. Pero bago yan, kumain ka muna. At ikaw din, Constantino, humigop ka muna ng mainit na kape para kumalmay ang utak mo. Wika ni Nimrod. Habang nagmimeryenda, patuloy na nag-uusap ang tatlo. Naikwento ng dalaga ang lahat ng pinagdaanan nila sa ampunan. Dito napag-alaman ng kambal na may kakaibang kakayahan ng kapatid ni Andrea. Ayon sa dalaga, nakakakita ito ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Bukod pa dito, nagagawa ding makipag-usap ng paslit sa mga namatay na. Ito ang dahilan kung bakit kinakatakutan ng paslit sa ampunang pinagmulan. Isa lang ang tinitignan kong motibo sa pagkawala ng kapatid mo. Magpasalamat ka. Hindi yon dahil sa kanyang labang loob. Wika ni Constantino. Ang nakikita naming dahilan ng pagkakadukot ng kapatid mo ay ang taglay niyang kakayahan. Isang samahan lang ang alam ko, pero hindi nila dinudukot ang mga batang kagaya sa kapatid mo. Inaaruga nila, tinuturuan nila ang mga bata para magamit sa tamang paraan ng mga kakayahan. Wika ni Nimrod. Nasabi mo din sa amin, binigyan ka ng pera ng mga taong kumuha sa kapatid mo, tama ba? Wika ni Constantino. Tumango naman si Andrea. Biglang tumayo si Constantino at lumabas ng kwarto. Sandali lang, Constantino. Naku, hindi pa tayo tapos dito. Wika ni Nimrod. Dali-dali na ding lumabas ng tahanan ang dalawa para sundan ang kakambal. Mukhang alam ko na kung sino ang kumuha sa bata. Nimrod, puntahan mo si Claudio. Kakailanganin natin ng tulong ng kanyang grupo. Wika ni Constantino. Mabilis namang bumalik si Nimrod upang puntahan si Claudio. Ang taong ito ay pinuno ng isang samahan ng mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan. Ngunit ang aral ng mga ito ay depensa sa pamamagitan ng dasal. Saan tayo pupunta? Hindi ba delikado kung susugod tayo ng walang kasama? Tanong ng dalaga. Magiging delikado lang ang gagawin ko kung haharang ka sa dadaanan ko. Manatili ka sa likod at huwag kang lalayo. Kung ayaw mong ikaw ang sunod nilang kunin. Wika ni Constantino. Patuloy na naglakad ang dalawa. Hanggang sa marating ng mga ito ang lumang simbahan. Nasa gawing timog ng bayan. Hindi nagdalawang isip na pumasok si Constantino sa lugar. Nang makarating sa loob, sinalubong ito ng tatlong nakaitim na kalalakian. Anong kailangan mo? Nasa kalagitnaan ng ritual ng pag-aalay ang aming supremo. Hindi siya maaaring istorbohin. Wika ng isa sa mga lalaki. Pasensya na, pero wala akong pakialam kung nasa kalagitnaan man siya ng kahit ano. Ilabas niyo ang kapatid ng babaeng to kung ayaw niyong ipakain ko kayo sa Atalante. Wika ni Constantino. Napatras ang mga kalalakian dahil biglang lumitaw sa likuran ng binata ang alaga nitong nilalang. Makiusap, hindi ka maaaring pumasok sa loob. Kami ang mananagot kay Supremo. Muling wika ng lalaki. Sumenya si Constantino. Biglang sumugod ang nilalang. Napasigaw si Andrea nang makita ito. Nawalan ng malay dahil sa sobrang takot.
Bagay na ipinagtataka naman ni Constantino. Matapos lapain ng Atalante ang 3 kalalakian, inutusan niya itong magpaiwan sa labas ng silid para bantayan ang walang malay na dalaga. Mamaya tayo mag-uusap. May kailangan kang ipaliwanag sa akin. Wika ng binata sa dalaga. Pagpasok nito sa silid, nakita niya ang isang lalaking walang damit pang itaas. May hawak itong punyal at naliligo ng dugo. Nagkalat din sa paligid ang bangkay ng ilang kabataang walang buhay. Ang ilan ay nakakulong pa at tila mga wala na sa wisyo. Dahan-dahang naglakad ang binata papunta sa likod ng lalaki. Nasepat nito ang batang nakaiga sa altar. Ito yung batang nasa larawang hawak ni Andrea. Mukhang hindi mo naintindihan yung sinabi ng mga alagad ko sa labas ng kwarto ah. Anong kailangan mo, Paladino? Wika ng lalaki. Talagang napakawalang hiya mo. Hindi ba binalaan ka na ni Padre Hiner tungkol sa gawain mong ito? Pero hindi ka pa rin talaga nadadala. Wika ni Constantino. Bakit naman ako makikinig sa isang paring nadiskomunyon? At ikaw kung sa tingin mo malinis ka at kaaya-aya sa mata ng tinatawag niyong Diyos, nagkakamali ka. Dahil kahit anong damit pang simbahan pa ang suotin mo, hindi pa rin mawawala ang katotohanan ng pagkatao mo. Muling wika ng lalaki. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pero kung ano man yun, wala na akong pake. Ginagawa ko lang kung ano ang sa tingin kong tama. Ngayon pakawalan mo ang batang yan kung ayaw mong magkagulo tayo. Wika ni Constantino. Magkagulo. Nagpapatawa ka ba? Simula nang tumungtong ka sa lugar na ito, nagsimula na ang gulo, Constantino. Bakit hindi ka lumantad? Hanggang kailan ka magtatago sa katawan ng binatang yan? Samahan mo kung bumuo ng kaharian dito sa ibabaw ng lupa. Muling wika ng lalaki. Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Bakit naman kita sasamahan sa gusto mong gawin? Pakawalan mo ang bata. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Wika ni Constantino. Tumawa lang ng malakas ang lalaki. Itinutok ang patalim sa leeg ng bata. Alam mo ba ang dugo ng paslit na ito ay ang pang-1,000 bata? Sapat na bilang para tuluyan ako makabalik sa dati kong anyo. Nakakasawa na sa katawang to eh. Mabilis mapagod, madalas magutom, at higit sa lahat maaaring mabulok. Kaya wag mo akong hahadlangan sa gagawin ko. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, makukuha ko pabalik ang aking katawan na isinelyo ng iyong ama-amahang pare. Muling wika ng lalaki. Itinaas nito ang kamay. Akmang itatarak na sa puso ng bata ang hawak na patalim. Nang bigla namang lumitaw si Nimrod sa harapan nito, sinalo ang kanyang kamay. Itigil mo na to, Belsimo. Wala ka na magagawa. Napapaligiran na ng mga kasama ni Claudio ang lugar. At malamang sa oras na to, ubos na ang lahat ng mga tauhan mo. Wika ni Nimrod. Maya-maya pumasok si Claudio sa kwarto. Ikaw na naman, Belsimo. Pang ilang beses na ba natin to? Hindi ba binalaan na kita? Wika ni Claudio. Sinabi ko na din sa'yo na hindi ako papayag na makulong sa katawang ito. At sa oras na maibalik ko ang totoo kong katawan, ikaw ang uunahin ko. Wika ni Belsimo. Sabay hawi kay Nimrod. Akmang sasaksakin na naman nito ang bata nang bigla namang tumalon mula sa kung saan ang alaga ni Constantino.
Sinakmal nito si Belsimo. Idinapa sa lupa, dahilan para tuluyang mabitawan ang punyal. Walang iya ka talaga. Talagang pinapahirapan mo pa kami, ano? Wika ni Constantino. Maaari niyo ako matalo sa ngayon. Pero palagi mong tatandaan, babalik at babalik ako. Tugon ni Belsimo. Wala ka nang magagawa. Kaya ang mabuti pa ay sumuko ka na lang. Tuluyang tanggapin ang pagkatalo. Wika ni Nimrod. Sa pagkakataong iyon si Claudio ang sumagot. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik pa. Ito na ang huli nating paghaharap, Belsimo! Binunot nito ang kanyang itak. Itinutok sa leg ni Belsimo. Walang pagdadalawang isip na nilaslas. Pinagmasdan nito ni Constantino kung paano itong bawian ng buhay. Mukhang tapos na tayo dito. Maiwan ko na kayo. May isa pa akong problema sa labas. Wika ni Constantino. Wala ka nang dapat alalahanin, tropa. Ako nang bahala dito. Tugon ni Claudio. Matapos ang pag-uusap ay pinunta nito si Andrea na noon pa lamang nagkakamalay. Nasa tabi nito ang nakababatang kapatid na noon ay walang tigil sa pag-iyak. Paulo, salamat sa Diyos at ligtas ka ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyari sa iyong masama eh. Salamat sa inyo ng kakambal mo, Constantino. Wika ni Andrea. Hindi umiimik si Constantino ng mga sandaling iyon. Walang anuman, Andrea. Mabuti na lang at naagapan ni Constantino. Kundi baka tuluyan ang nawala ang kapatid mo sa'yo. Tugon ni Nimrod. Matapos ang pangyayaring iyon, dinala nila Nimrod ang magkapatid sa monasteryo. Laking pasasalamat ni Padre Jenner dahil nagawang agapan ng kambal ang sitwasyon. Salamat at nakuha niyo ang paslit sa kamay ni Belsimo. Pero paano mong nalaman na siya ang dumukot sa bata, Constantino? Tanong ni Padre Jenner. Ilang beses nang nangyari to, Paps eh. Nagiiwan ng malaking halaga ng pera si Belsimo sa mga kaanak ng batang kinukuha niya. Tanging siya lang ang may sapat na dahilan para gawin yun. Desperado siyang makabalik sa totoo niyang katawan. Tugon ni Constantino. Aba, mahusay. Pero bakit kailangan mo pang hingi ng tulong ni Claudio? Tanong ni Padre Jenner. Masyadong marami ang alipores ng isang yun. Hindi ko siya mauhuli kung mahati ang atensyon ko ng mga taong naniniwala sa kanya. Isa pa, matagal na ding nanggigigil si Claudio sa taong yun eh. Pagpapaliwanag ni Constantino. Nahalata ni Nimrod na kakaiba ang kinikilos ng kambal. Hindi ganito ang ugali ni Constantino. Kadalasan ay nauuwi sa argumento ang pagtatanong ng kanyang ama-amahan. Pero sa pagkakataong iyon, biglang natikom ang bibig ni Constantino. Nilapitan nito si Andrea at nagsalita. Maaari ba kitang kausapin ng dalawa lang tayo? May ilang bagay akong itatanong sa'yo. Tumayo naman si Andrea at sumunod kay Constantino. Ako lang ba nakakapansin? Mahinahon si Constantino. Wika ni Nimrod. Maging ako ay naninibago. Pero hayaan muna natin siya. Baka may kung anong nasa isip ang kapatid mo. Wika ni Padre Jenner. Yun na nga po ang kinakatakot ko, Papang. Pero hahayaan ko na muna siya mag-isa. Marahil ay tama po kayo. Sige po, magpapahinga na ako.
Wika ni Nimrod. Matapos ay lumabas ito ng kwarto. Habang nasa pasilyo, nadaanan nito si Constantino at Andrea. Nakaupo ang mga ito sa loob ng isang silid. Habang nag-uusap, pinili na lang niya na wag nang makialam. May ilang bagay akong itatanong sa'yo at sana maging tapat ka sa mga sagot mo. Wika ni Constantino. Medyo naintriga si Nimrod sa mga salitang binitawan ng kapatid. Napakahinahon ng boses nito, taliwas sa pagkakakilala niya sa ugali ni Constantino. Walang problema. Isa pa, wala naman akong dahilan para magsinungaling sa mga taong tumulong sa akin eh. Tugon ng dalaga. Mabuti naman kung ganon. Ngayon sabihin mo sa akin kung paano mong nakita ang Atalante. Tanong ng binata. Nagulat si Andrea sa naging tanong nito. Ano kasi, ang totoo, hindi ko rin alam kung ano yung nangyari. Basta nakita ko na lang siya nung tinawag mo. Tugon ng dalaga. Hindi basta-bastang nakikita ng ibang tao ang alaga ko, kahit gaano pa kataas ang kanilang kakayahan. Maliban na lang kung nagkaroon siya ng inkwentro dito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Minsan mo na bang nakaharap ang alaga ko? Muling tanong ni Constantino. Sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Kagaya ng kapatid ko, meron din akong kakaibang kakayahan. Kaya kong tumawid sa kabilang dimensyon gamit ang paglalakbay ng aking kaluluwa. Doon ko nakita ang Atalante. At hindi naging maganda ang naging karanasang yun. Kamuntikan niya akong kaladkarin papasok sa impyerno. Paliwanag ng dalaga. Mas nagulat si Nimrod sa mga sumunod na sinabi nito. Ayon sa kanya, hindi ang kapatid na si Paolo ang pakay ni Belsimo, kung hindi siya. At dahil sa takot na magaganap sa oras na makuha siya ng demonyo, pinili nitong ialay ang kapatid. Kung ganon, tama nga ang hinala ko. Hindi totoong dinukot ni Belsimo ang kapatid mo dahil kusa mo siyang ibinigay. At ang perang ipinagkalob sa iyo ng taong yon, kapalit ng buhay ng kapatid mo. Ginawa mo yon dahil isa ka sa mga kasapi ng kulto ni Belsimo. Wika ni Nimrod. Napalingon si Constantino nang marinig ang boses ng kapatid. Anong ginagawa mo dito, Nimrod? Ayoko sanang makialam eh. Ngunit masama ang kutob ko sa mga nangyayari. Akala ko ako lang ang nakapansin. Alam mo ba kung anong pinasok mong gulo? Tanong ni Constantino kay Andrea. Wala akong magagawa eh. Malaki ang utang na loob namin kay Belsimo. Siya ang gumawa ng paraan para mabuhay ang kapatid ko. Pero kapalit nun, nanumpa ako ng katapatan sa kanya. Tugon ni Andrea. Nanumpa ka ng katapatan sa maling nilalang. Ngayon pagbabayaran mo ang lahat. Dahil habang buhay mong pagdudusa ng ginawa mong pasya, hindi na matatanggal ang marka ng demonyo sa iyong kaluluwa. Wika ni Constantino. Alam ko ang kabayaran sa ginawa ko, pero hindi ko pinagsisisihan na isanla ang kaluluwa ko kay Belsimo dahil naging kapalit nun ng buhay ng kapatid ko. Wika ni Andrea. Hindi naman kita sinisisi o inuusig dahil naiintindihan ko ang sinasabi mo. Sana lang sinabi mo ng maaga sa amin para alam ko ang gagawin. Alam mo bang pati ang kapatid mo namarkahan na ni Belsimo? Wika ni Constantino. Nanlaki ang mga mata ni Andrea sa sinabi nito. Itinaas nito ang damit ni Paolo
nakita ang selyong iniwan ng pag-aalay sa paslit. Anong mangyayari sa kapatid ko? Nasa panganib din ba yung buhay niya? Tanong ng dalaga. Oo, Andrea. At hindi lang siya. Pati ikaw. Hindi kayo maaaring pumunta sa mga lugar na may malakas na presensya ng kadiliman dahil maaaring sumalakay ang mga demonyong pinag-alayan ni Belsimo. Pagpapaliwanag din ni Nimrod. Manatili kayong dalawa sa pangalaga ng monasteryo. Kakausapin namin si Paps tungkol dyan. Ikaw na munang bahala dito, Nimrod. Ipaliwanag mo sa kanya ang tungkol sa selyo at mga dapat nilang gawin. Kailangan kong puntahan si na Claudio at ipaalam ang totoong nangyari. Titignan ko kung may maitutulong ba ang kaibigan kong yun. Wika ni Constantino. Naiwan si Nimrod at Andrea sa silid. Muli nitong kinausap ang dalaga. Kagaya ng sinabi ng kapatid ko, sa ngayon wala kayong magagawa kung hindi manatili sa lugar na ito. Kaya kayong protektahan ng 4 na pader ng monasteryo. Wika ni Nimrod. Yan mismo ang dahilan namin kung bakit kami umalis sa bahay ampunan. Pagtungtong ko sa edad 18, inutusan ako ng paring namamahala sa amin eh. Hanapin ko daw yung monasteryong pinamamahalaan ng isang Padre Hiner. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito sa syudad kasama ang kapatid ko. Wika ni Andrea. Alam mo ba ang dahilan kung bakit kayo sinabihang lumapit sa monasteryo? Tanong ni Nimrod. Ang totoo, hindi ko alam yung dahilan ni Padre Limuel nung paalisin niya pati si Paulo eh. Wala pa naman sa tamang edad ang kapatid ko. Pero dahil nasa 8 gulang na ako, isinama ko na lang si Paulo. Pagpapaliwanag ni Andrea. Kung ganon, manatili kayo sa lugar na ito hanggat gusto niyo. Pagpasensyahan mo na nga lang ang ugali ni Constantino dahil araw-araw mong makakasalubong ang nakabusangot niyang muka. Wika na ni Nimrod. Oo, suplado nga si Constantino eh. Pero may nakikita akong malaking bahagi ng kabutihan sa kanya. Umaakto lang siya na parang galit pero ang totoo, yun ang paraan niya upang ipakita sa lahat na hindi siya mahina. Yun naman ang katotohanan, di ba? Wika ni Andrea. Tama ang sinabi mo. Pero teka, bakit parang kilalang kilala mo si Constantino kapag nagsasalita ka? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan ang part 4.